Proverbs chapter 23. When you sit down to eat with a ruler, consider carefully what is before you, and put a knife to your throat if you are a man given to appetite. Do not desire his delicacies, for they are deceptive food. Do not overwork to be rich, because of your own understanding cease. Will you set your eyes on that which is not? For riches certainly make themselves wings. They fly away like an eagle toward heaven. Do not eat the bread of a miser, nor desire his delicacies. For as he thinks in his heart, so is he. Eat and drink, he says to you, but his heart is not with you. The morsel you have eaten, you will vomit up and waste your pleasant words. Do not speak in the hearing of a fool, for he will despise the wisdom of your words. Do not remove the ancient landmark, nor enter the fields of the fatherless, for their Redeemer is mighty. He'll plead their cause against you. Apply your heart to instruction and your ears to words of knowledge. Do not withhold correction from a child, for if you beat him with a rod, he will not die. You shall beat him with a rod and deliver his soul from hell. My son, if your heart is wise, my heart will rejoice indeed, I myself. Yes, my inmost being will rejoice when your lips speak right things. Do not let your heart envy sinners, but be zealous for the fear of the Lord all the day. For surely there is a hereafter, and your hope will not be cut off. Hear, my son, and be wise, and guide your heart in the way. Do not mix with wine-bibbers or with gluttonous eaters of meat, for the drunkard and the glutton will come to poverty, and drowsiness will clothe a man with rags. Listen to your father who begot you, and do not despise your mother when she is old. Buy the truth, and do not sell it, also wisdom and instruction and understanding. The father of the righteous will greatly rejoice, and he who begets a wise child will delight in him. Let your father and your mother be glad, and let her who bore you rejoice. My son, give me your heart, and let your eyes observe my ways. For a harlot is a deep pit, and a seductress is a narrow well. She also lies in wait as for a victim, and increases the unfaithful among men. Who has woe? Who has sorrow? Who has contentions? Who has complaints? Who has wounds without cause? Who has redness of eyes? Those who linger long at the wine, those who go in search of mixed wine. Do not look on the wine when it is red, when it sparkles in the cup, when it swirls around smoothly. At the last, it bites like a serpent and stings like a viper. Your eyes will see strange things, and your heart will utter perverse things. Yes, you will be like one who lies down in the midst of the sea, or like one who lies at the top of the mast, saying, They have struck me, but I was not hurt. They have beaten me, but I did not feel it. When shall I awake, that I may seek another dream? So, mababatid nyo sa mga first-time readers, sa kabuuan ng chapter, magaganda yung Proverbs dito. And general comment na lang siguro ng assignment natin, kahit ako mga naaral ko na yung iba dito, but honestly, I forgot na. But, for my particular comment, siguro dito ko na lang din banggitin na one of the Proverbs din, topics na paulit-ulit sa Proverbs, two things, no? Yung para sa mga magulang, exhortation, encouragement, even command, and sa mga anak. So, ito yung two particular categories of group of people na i-address ko particular sa aking comment, no? So, about the parents, no, yung pagdidisiplina sa mga anak. So, this applies para sa mga parents na nag-raise pa ng mga anak nila, or even mga katulad ko na nag-aspire na maging parents, maging at least advanced na comment, no? So, about that, first thing to comment, no, particular tayo sa verse 13 to 14, no, and 14, no? So, very basic topic, or even words, no, na magdisiplina ng anak sa pamamagitan ng pagpalo. No? Kapag lumabag sa usapan ang mga anak, lalo na kapag gumawa na talaga ng direktang kasalanan,
at kasamaan, paluin. Okay, so dito po ako mag-comment kasi ito na, isa rin sa mga great reason from the Word of God kung bakit din talagang ine-encourage at kinocommand ng Lord na paluin ang mga anak. Kung sa akin nga, humorous na to, but very practical, di ba? Verse 13, yung second line, for if you beat him with a rod, he will not die. O, simple ang panawagan ng Panginoon, mga magulang, wag OA. Okay, paluin ang mga anak kapag sa usapan lumabag, okay, hindi po nila ikamamatay. Sabi yan na po ng Panginoon yan at sa tanda natin to, alam naman natin yung katotohanan yan. Kung share ko pa nga, yung at least yung tatay ko, yung kung alam nyo rin yung mga laki sa probinsya, buntot pagi pa nga yung pinanggagarote sa tatay ko. Buhay naman tatay ko, buhay naman po, pinanganak pa nga ako eh. So, again, wag pong OA, yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung naalala nyo rin, diba, kinoment ko na last time about corporal punishment, but ngayon i-expound ko ng bahagya dito. So, biblical prescription, paluin sa likod. Okay, gamit ng anumang matigas na bagay. So, isa ancient context talaga rod, 'di ba? So, kahit anong siguro ngayon kung sa akin lang, kahit anong matigas na bagay o kahit pa pwede ring kung may latigo kayo, mahusay kayo man latigo, pwede naman. And personal message din kung, kasi wala pa nga ako practical knowledge dito, pero ang balita ko si Pastor Joey, expert yan pumalo eh. Magtanong na lang kayo, yung mga magulang na gustong matuto. Balita ko, or kahit yung dalawa niyang matalik na kaibigan na si Brother Delio at si Brother Rolly sa likod, alam ko mga expert pumalo yan. Okay? De, nga, sa bansa rin naman natin, alam ko kahit ngayon sa batas, hindi pa naman totally banned or again sa batas paluin, so i-apply natin yan. Last, kung if you know some biblical theology patungkol dito sa corporal punishment, first, of course, yung human body, di ba, ginawa naman yan overall before, yung perfect pa ang so from the very start to give glory to God. Pero ngayon pinag-uusapan na natin context na ng fall. Okay? So, for me, yun nga, directed na paluin sa likod. But ngayon na na-interpret na ng mga sinaunang tao hanggang sa atin ngayon, mga believers, no? Hindi ko na rin siya masyadong naaral, but I will approach this scientifically. Kaya po yung puwet, di ba, medyo matambok yan, may lamang na fat and taba, kung iba pa sa ibang body. So, dyan po, yan pinapalo na talaga. Hindi ko na alam kung paano umabot doon, but then, at least, kahit sa tradition na inabot natin ngayon, doon nyo po i-apply. Okay? Siguro maging reason nyo lang din kung baka hindi nyo pinapalo yung anak ninyo, no? Sabihin nyo na, bro, kuya, paminsan-minsan lang naman sumabla yung anak ko eh, parang nakakaawa naman paluin, tas lalo na kamukhang-kamukha ko, parang sinasaktan ko po yung sarili ko pag papaluin ko eh. You know, I get it. May awa rin naman ako, gusto ko rin maging mabait, ideally or theoretically, pero ang tanong ko, mas mabait pa ba tayo sa Diyos? Ang Diyos na po ang may utos niya. Okay, so, kung i-personal exhortation ko pa tayo, ayoko na, surely si Brother Timmy, itsura pa lang, alam mong terror tatay na eh, no? Hindi ko na, itsura, biro lang. Pero Brother Timmy, si Brother Lem, yan, yung ngayon, yung direct maa-applyan na kayo nito pag lumaki na yan si Yana at si Nara, no? Paluin niya kapag nagkulit. Okay, so, no, I won't say more dito sa bagay na to, that encompasses nung nakikita nating pagpalo dito. Alam ko rin, ayun nga, salat pa ako sa practical knowledge dito. Ayoko rin masyado magsalita ng tapos at maging ipokrito sa inyo sa future. But I just know that you believe as believers na sa katotohanan ng salita ng Diyos and you trust the Lord in this command. But yung second thing dito, mas marami akong sabihin bilang naging maliit na anak din. Kung hindi nga lang din Lord's table hindi mahaba po yung din draft ko dito, kaso si PJ pa magpipreach, baka mag-Lord's table tayo ng alas 10. So, medyo kinat ko na siya. So, verses 24 and 25, though medyo ibuhos ko na kasi ang thought naman dito, even with other proverbs, ay to respect and honor your parents. So, gumawa ako ng 5 points, but at least yung first to 4 point ay mag-address para sa mga young kids talaga, kayo na nina-nourish pa, kailangan pang palakihin talaga even in the physical but emotional, spiritual, mental. So, mas maraming points para sa inyo. Makinig kayong maigi kay tito o kay kuya, no? So, and I want to deliver this also on a very
Heart 11. So at least mini heart to heart talk tayo dito. So, okay. Burden ko rin to, kaya ito na rin kinomentan ko for three things. First, hindi na rin basta kasi na pag-uusapan yung command and yung doctrine na ito ng honoring parents. Even recently na, kaya tayo mga nasa Reformed churches. Second, no, I just want you to have the greater responsibility na hearing these words na dapat maiba na yung storya sa inyo. You know that truth, no, hanggat to whom much is given, much is required. Now you will hear more exhortation, you will be responsible of more. But ultimately and last, no, utos ito mula sa Diyos. Quickly quoting from the Ten Commandments. I know you know these kids, lalo na laki naman kayo sa Christian household, no. Exodus 20:10, nabanggit na rin ni Pastor Ranji kanina mabilis. Honor your father and your mother so that you may live long. So, kahit particular dito na yung verse 24, yung second line, he who begets a wise child. Yung wise po dito, sobrang lawak ng sakop niya, but one meaning is that that child is listening and taking heed to every teaching and command na binibigay sa kanila ng mga magulang nila. So first thing to say out of 5, mga anak, palagi kayong makikinig sa inuutos at tinuturo ng mga magulang ninyo. Okay? Doon sa binigay kong command sa kanila, mag-submit kayo sa kanila sa lahat ng bagay. Napag-aralan na natin yan sa Colossians dito na yun nga, pag pinalo kayo, kahit hindi nyo maintindihan bakit parang sobrang lala ng palo sa inyo, halos ikamatay nyo pa, mag-submit kayo. Mag-submit kayo sa mga magulang nyo, yan ang kalooban ng Diyos sa inyo. Pangalawang point pa, very practical itong mga ibabanggit ko na. Second, for sure, yung mga nasa primary and secondary level, mga magulang nyo naman nagpapaaral sa inyo. Sila nagbabayad ng tuition ninyo, sila nagbibigay ng allowances ninyo. Therefore, mag-aral kayo mabuti. Unless na kayo nagpapaaral sa sarili nyo, okay. Pero hanggat sila nagpapaaral sa inyo, mag-aral kayo mabuti. Third, isuppress o pigilan ninyo yung kakulitan ninyo na alam nyong makakagawa kayo ng hindi magagandang bagay dahil hindi kayo matino. So, sa nakaraang pagbasa, kung alam, most likely alam nyo rin ito, na Proverbs 22:15, basahin ko lang, no? Nakabalot sa puso ng bata ang kahangalan. Alam natin yan by nature, pero naniniwala rin ako na totoo, malinaw naman ang salita ng Diyos na kaya nyo namang dapat supilin o pigilan, isuppress yung kakulitan ninyo sa pagkakataong dapat gawin para hindi na kayo ma-disiplina naman ng mga magulang nyo. Fourth, or last para sa inyo mga anak, no? Kung may mga kapatid kayo, may kapatid ka o may mga kapatid kayo, no? Parte na ng pag-honor mo sa mga magulang mo, huwag kayo mag-aaway. Magkakapatid. Okay, sino bang magulang ang gustong nag-aaway yung mga anak, lalo pa magpatayan? Okay, wag. Kung mas nakakatanda ka, ikaw yung sumunod na magprotekta sa mga mas nakababata mong kapatid, next sa parents mo. But last, at least sa ating lahat ng mga anak ngayon, na buhay pa yung mga magulang natin, no? Part of honoring them is kapag tumanda na tayo, no, nakapagtapos sa pag-aaral, kaya nang mamuhay mag-isa, never, ever, ever belittle your parents. No? Lalo na kung maging equal or may exceed nyo pa sila in terms of education, in terms of career level, in terms of bank account, or any other earthly successes. Wag nyo gagawin yan. If you know Jesus' words, no, na quote-unquote, the disciple can't be greater than his teacher, or the servant cannot be greater than his master. In the same theological truth, you cannot be of greater honor than your parents. Even in God's eyes, you cannot be equal. Hindi kayo magpapantay ng honor ng parents ninyo. And kahit pa by virtue of creation, o perhaps procreation, maaaring maiba yung philosophy niya sa akin. Sabihin yung, opinion mo lang yan, philosophy mo yan, I just want you to know where I stand. No? By virtue of procreation, paalala ko lang sa inyo mga anak, mga kaibigan, kapatid, galing lang kayo sa kanila. Hindi nyo po sila malalamangan, kung wala sila, wala rin kayo. So, much more kung alam nyo yung doctrine of special honor to anyone older than you, which kahit mga sinaunang tao, alam po nila yan. And on last note,
Mga anak, again, lalo na sa mga bata, pakinggan nyo ako maigi, maaring hindi nyo pa maunawaan lahat to ngayon, pero pag humarap na kayo sa totoong problema ng buhay, mga anak, pagbalik-balik ta rin nyo man yung mundo, at the end of the day, yung mga magulang mo at yung mga pamilya mo pa yung unang tutulong pa rin sa inyo. So, don't destroy your good relationship now by being dishonoring and disrespectful, even disobedient child to them. Then, final regards, no, makikita nyo rin yung connection between the two na to para sa mga magulang, command sa magulang at sa mga anak. Obeying the one will enhance the one. So, sa mga magulang, by applying corrective discipline, your child will learn to honor you. Then sa mga anak naman, kung uunahan nyo nang i-honor and mag-obey kayo sa mga magulang ninyo, hindi na kayo kailangan paluin pa. And by God's grace and help, no, may He help us that we fulfill our task in this properly.